Sige mga kabombo, eto na, i-welcome na po natin ang ating huling guest ngayong umaga dito po sa ating program para makumusta na rin natin yung kalagayan ngayon ng Libmanan Public Market sa kabila po ng yun nga, krisis sa langis, na-eksperyansyahan natin yan sa kabila ng mga pag-ulan. Kasi tag-ulan na ngayon mga kabombo, or kung ano yung mga preparation nila para po sa mga pag-ulan sa mga susunod na araw kung makaranas pa tayo ng tag-ulan. And kumustahin natin yung presyo ng kanilang mga bilihin dyan po sa market ng Libmanan mga kabombo. Sige, eto i-welcome na natin, kapiling na natin sa linya ng ating komunikasyon, si Sir Anton Palo, ang Market Administrator ng Libmanan Public Market. Magandang umaga po, Sir Anton. Welcome sa aming program. Ito po si Bombo Kiarliadop. Bati muna kayo, sir, sa atin pong mga listeners and viewers po. Good morning po sa mga nakikinig itong station na Bombo. Salamat po sa pag-interview sa akin about sa market. Okay po. Okay, yun. Eto, sir, simulan natin ang ating tanungan, Sir Anton. Una, makumusta ko muna, sir, ang kalagayan ng inyo pong market in terms of mga presyo ng mga bilihin. Kumusta dyan, sir, ang presyo ng bigas, karne, gulay, isda ngayong June or papatapos na ang June compare nung mga nakaraang buwan na naranasan natin yung krisis sa langis? Tumaas ba ngayon, sir, o hindi naman, Sir Anton? Sir, ngayon po ang langis po parang bumabalik na sa dati. Okay lang naman po. Wala naman umaangal yung mga namimili. Wala naman pong na-obserbahan ako na nagiging problema o reklamo sa mga namimili dito sa aming pamilihang bayan. Okay naman po, sir. Yung dati, bumalik na sa dati. Bumalik sa dati yung mga presyon ng mga gulay at mga bigas. Okay, yun. Yun. So wala naman po palang pagtaas. Okay naman siya. Pero dito, Sir Anton, maitanong ko lang, may price monitoring ba kayo araw-araw na isinasagawa, Sir Anton? And may nahuli ba kayong nag-overpricing? At ano ang penalty dito, sir? Regular po kami dito sa mga grocery store na yung Price Monitoring Council. Kasama namin po ang BPI, taga BPLO, yung Business Licensing Office. Nagsasagawa po kami every month. At ang may kompo kami, meron kami dito pinapatupad na about sa mga timbangan. Yung po mga weight to measure, yung mga kiluhan nila, every 6 months, meron po kaming kinakandak na pag-check sa pamamagitan ng aming fish weight na galing sa DOST, na binili po ng LGU yun. Yun po, every 6 months po yan, base sa Republic Act ng itong Consumer Act of the Philippines. Opo, iyon. And dito, sir, makumusta ko ulit. Kumusta, sir, yung supply ng mga basic goods natin dyan sa Libmanan Public Market? May shortage ba na nararanasan yung mga vendor or consumer ngayon, sir? Usually po, wala naman, sir. Wala namang shortage dito sa amin. Tuloy-tuloy naman po. Wala akong naobserbahan na nagkakaroon ng shortage o yung mamimili na meron nga dito, sir, na yung kadiwa ng Pangulo Silver sa loob ng market mismo. Yun pong bigas, okay naman po ang pag-distribute ng mga personnel na kadiwa po, sir. Okay po, yun. Puntahan natin, sir, itong mga pasilidad natin sa market. Last time, sir, nung na-interview ko kayo dito, live din sa ating program, parang isa sa mga suliran ninyo dyan, yung luma na yung market, may mga kailangan ng isaayos. Ngayon, sir, na June, papatapos na ang June, nasa kalahati na tayo ng taong 2026. Kumusta, sir? May development na ba sa mga facility natin na isaayos na ba? May renovation na ba?
Sir Anton? Ngayon po, under construction tong 10 stalls dito. Ito po may duration na 240 days. Ah, ito po renovation ng 10 stall. Nakalagay po dito sa aming kuwan, dito sa tarpaulin, worth 18 million po ito. Matatapos ito siguro estimated 8 months from June. Nag-start po ito June 1. At isa pa po, ito pong Plaza Cusco, yung tinitindahan ng mga ukay-ukay, nag-start na po this week itong paglagay ng bubong at mga trusses dito sa dating matagal lang hindi nalalagyan ng bubong, itong aming Plaza Cusco. Dito, sa market din po yan, kasama ng market premises. So meron na po palang mga development dito sa ating mga pasilidad. Meron tayong 10 stall na ongoing yung construction. Pero dito, sir, makumusta ko lang, sa facility pa rin tayo. Kasi kamakailan lang nung nakaraang buwan, Mayo, matindi yung init ng panahon eh. Yung iba, namomroblema sa tubig, namomroblema sa kung ano man. Dito sir sa atin, sa market natin, hindi naman tayo sir nakaranas ng kawalan ng tubig o yung water interruption. Sir Anton. Medyo po humina ng kaunti. Humina ng kaunti po talaga yung tubig sa amin dito, galing sa bundok. Pero kahit yung sa electricity, lagi nag-brown out ng mga nakaraang buwan. Ngayon, okay naman po, wala ng problema. Dahil sa NGCP siguro, natural yan na maraming inaayos ang NGCP. Kaya ngayon po, wala ng problema. Okay po. Okay po, yun. Pero sir, hindi naman tumaas yung bill natin sa tubig kasi baka yung iba tumaas yung billing sa tubig, pero sa atin sir hindi naman, Sir Anton. Hindi naman po, mura lang naman dito ang pera, 120 ang minimum. Wala namang reklamo ang mga tao dito sa mga bill ng tubig. Okay. Ayun, bukod sir dun sa sa 10 stall na binanggit nyo kanina, ano pa sir yung mga nire-renovate ninyo na pasilidad o facility dito sa Libmanan Public Market, Sir Anton? Ito lang po ang dito sa within the market po ng Libmanan Public Market. Ito lang po 10 stall ang ginagawa. Yung mga naka-occupy dito, limibat muna sa kanya-kanya, ang iba tumigil, para mapaganda tong building ng market para sa development programs po. Ito pong isang Plaza Cusco sakop ng market ito, tuloy-tuloy naman po, ikot yun ako sa top. Okay. Para Puntahan natin sir ang security and kalinisan ng atin pong market. Kumusta sir yung security setup natin? Kumusta yung ating mga CCTV, mga bantay, or kung tanod, kung may pulis? May mga nangyayari ba yan sir na nakawan or pickpocket? Lalo na sa loob ng market, Sir Anton. Wala naman dahil lagi kami nagbabandilyo yung mag-ingat nagbabandilyo kami every market day na yung mag-ingat sa mga pickpocketer, mag-ingat sa taking pera, yun ang lagi namin pinapako sa mga tao para minsan kasi nalimutan, lalo yung mga vendor na matatanda, nalilimutan nila na hindi sila naging alerto sa mga bibili sa kanila. Yung dapat mapagbatid sila sa pera. Wala naman pong problema sa ngayon na nangyayari po. Okay lang naman po, as usual. Okay. Pero kumusta sir ang mga CCTV camera natin sir? Sapat naman sir ang bilang? Or magdadagdag pa tayo sir, Sir Anton? Ngayon po, may mga request na po kami ganyan, yung CCTV pa, lalo dito sa amin sa Riverside, may dalawa dyan. Hindi pa na siguro, alam sa gobyerno po, matagal mag-purchase ng mga kuwan, ng mga item. Kaya naka-process na po siguro yung aming request na dalawang CCTV, hindi gumagana.
Okay, okay. Pagdating sir sa ano, sa solid waste and sa mga drainage, especially ngayon na baka maranasan na natin yung mga pag-uulan, baka binabaha dito sa atin. Pag ganito sir, hindi naman binabaha yung ating market. Ano yung mga measures natin pagdating diyan, sir? Hindi pa naman po ngayon malakas dito ang ulan. Pero pag malakas po talaga, dalawang araw na ulan, wala babahayan na naman po leg ng market. Kasi po hindi naman po mataas na hindi katulad ditong ginagawa ngayon, talagang naka-prepared po sila sa elevated na itong bagong stall, yun ang plano. Hindi pa naman po, wala pa na sa about po sa basura. Continuous naman po ang koleksyon ng aming mineral records. Okay po, 'yun. Pagdating naman sir sa ano, sa fire safety, ayan, para makaligtas tayo sa sunog, kumusta sir ang setup natin sa market? May mga fire extinguisher ba tayo, fire exit? And meron ba tayong coordination with BFP Libmanan, Sir Anton? Lagi pong nakamonitor ang, lalo ngayon, yung iba, yung mga sa, may mga pagka sila ngayon, yung lagi nabigit pa yung taga-Bureau of Fire. Kasi yung iba, hindi pa nakaka-comply sa fire extinguisher at iba pang hinihingi ng Bureau of Fire ng mga katulad ng ng fire exit. Ay, sa fire exit wala problema. Fire extinguisher lang po, saka yung CCTV na every stall po may CCTV ang nire-require ng Bureau of Fire. Opo, iyon. Pagdating naman sir sa mga vendor, sa upa, ayan. At baka dito may mga nagrereklamo or may mga problema. Kumusta sir dito sa mga stall natin? May pila pa rin ba sa upa? O sapat na yung pwesto? Kumusta ito sir? Mayroon po na mga, dito po, mga 50% ang mga moroso, yung mga may utang, pinagbabayad. Siguro, sa kalumaan ng aming market, marami pa rin patitigas ang ulo na hindi nakakabayad ng full payment. Yun po ang problema dito. Ito pang problema namin dito. Hindi naman na pupursige. Depende na po yan sa detail o at treasurer's office. Okay. Ito sir, mga remaining question na lang. Ano sir yung pinaka-common na reklamo ng mga mamimili at vendor diyan po sa Libmanan Public Market sa ngayon? And ano sir yung kino-consider nyo na hamon sa inyo na namumuno dito sa public market, sir? Ang hamon ko po dito sa mga municipal official, yung market dapat mabago na para ang tao dadami ang namimili dahil dapat presentable yung ating public market. Kasi ito po, more than 60 years old na ang building natin. Yung mga wiring, yung mga drainage canal, talagang sira na po talaga, marami sira na dito. Dahil sa edad na po talaga, ang tagal na yan, ang lumang-luma na itong public market namin. Kaya yan ang hinihingi ko ng tulong, idudulog ko sa aming municipal official na dito dapat mag-focus sa amin sa market. Kasi para dumami ang mga nag-mamili, mga investor. Kaya hindi mahina ang seleksyon dito dahil sa ganitong sitwasyon. Lumang-luma ng aming market. Okay po, iyon. Ito, Sir Anton, bago tayo magtapos sa ating interview, ano na lang sir yung maiiwan nating mensahe una sa mga kababayan natin dyan sa Libmanan, sa mga mamimili, sa mga vendor, sa mga stall owner, in connection dito sa ating napag-usapan para maging maayos yung atin pong operasyon sa Libmanan Public Market. Sir? Ang mensahe ko po sa lahat ng mga consumers, vendor, sana po tulungan niyo rin ako na idaing sa ating mga municipal official na bigyan ng priority itong ating Libmanan public market. Kasi matagal na po talagang magpo 4 years na ako dito. Yung na-obserbahan ko dito, yung iba, may punta sa bayan ng Cebu. Marami pumunta kasi maganda ang market doon. Dito, lumang-luma. Ngayon nga, kinoconstruct.
sana tulungan ako ng mga tao nga, ng mga consumers din doon, dagdagan ng dasal para sa mga municipal official na bigyan priority itong aming public market para mapaganda, presentable sa mga tao, sa amin, lalo sa aming mga kababayan sa Liman.